ating mga kaibigan na naririto sa harap natin ngayon, mga kaibigan sa media, sa walang sawa at pananatiling suportado sa ating mga adhikain. Nais ko rin magpasalamat sa ating mga kasamahan dito sa entabladong ito dahil ang alam ko nanggaling pa itong tatlo nanggaling pa ito sa Mindanao. Yung si Imam nanggaling yan ng Pampanga. Una-una po, bigyan ko muna kayo ng kunting background ng One Bangsamoro Movement. Ang One Bangsa ay isang federation type of organization na ang scope nito ay national. Maraming multi-sectoral group at individual ang kasapin nito. Ang One Bangsa ay nabuo ito noong 2008 noong maunsyami yung pagpirma ng isang napakahalagang kasunduan na tinatawag na Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Alam naman po natin na after noong hindi matuloy yung signing ng naturang inaasahang kasunduan noong 2008 ay sumiklab yung kaguluhan o yung gera dyan sa Mindanao na naging dahilan ng paglikas ng almost 600,000 na mga IDPs o mga evacuees. So doon nabuo itong One Bangsa para tugunan yung mga katanungan, para susugan yung mga advokasya, para bumalik sa negotiating table yung Government of the Republic of the Philippines at saka yung Moro Islamic Liberation Front. Binabanggit ko po ito para magkaroon tayo ng idea kung saan nagsimula o paano nabuo itong One Bangsa. Ang One Bangsa ay binuo sa layuning suportahan yung peace process sa Mindanao. Nagsimula ito sa mga youth leaders sa Mindanao State University, tapos yung mga youth leader and student dito sa Manila, particular sa University Belt at sa UP at saka yung iba pang mga universidad dito sa Metro Manila. Aming ginawa ay nakipag-ugnayan sa MILF, ganun din sa negotiating panel ng ating pamahalaan upang sila ay hikayatin na bumalik sa negotiating table hanggang dumating sa punto, Director, na nagkaroon tayo ng framework agreement on the Bangsamoro na pinirmahan noong 2012 at hindi nagtatapos doon. Nagkaroon tayo ng isang comprehensive agreement on the Bangsamoro na pinirmahan noong March 27, 2014. At hindi nagtagal, naglikha ito ng isang Bangsamoro Transition Commission na bumalangkas o gumawa noong draft ng Bangsamoro Basic Law. Sa kasamang palad that time, hindi na ipasa yung BBL, pero sa pag-upo ng isang taga Mindanao sa katauhan ni former President Rodrigo Roa Duterte, kami ay pinalad na magkaroon ng paglagda o pagtuldok ng kaguluhan dyan sa Mindanao sa pamamagitan ng pagpasa ng isang napakahalagang batas. Ito ay kung tawagin ay yung Republic Act 11054 o better known as Bangsamoro Organic Law, BUL, na naglikha nitong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na aming tinatamasa dyan sa Mindanao, particular sa BARM. So, tinuloy-tuloy namin ito hanggang sa sinuportahan ng One Bangsa yung pagkakaroon natin ng Bangsamoro Transition Authority, maging yung extension nito hanggang nitong mga nakaraan noong 2022 na magkaroon ng extension ng Bangsamoro Transition Authority. So ngayon, nais kong balikan yung composition na sinasabi ko ng One Bangsa. Ang One Bangsa isang national organization na kinabubuuan ng maraming organisasyon na kung saan masusi at madalas nagkakaroon ng mga konsultasyon para dun sa mga bagay-bagay na nakikita nyo naman kung paano namin tinitugunan yung mga hamon na dumarating sa aming mga Muslim.
So ngayon, hindi ko lang babasahin itong statement dahil nabasan nyo na para hindi humaba, Sultan, yung ating oras dito. So, bagitin ko lamang paano nagkaroon ng isang idea na mag-endorso ang One Bangsamoro Movement. Yan, tama. Oh, ito yung pinaka-importante. Noong 2022, ang One Bangsa ay nag-endorse ng iilang senador. Kasama dyan si Brother Ruben Padilla, si Escudero, Loren Legarda, Gatchalian. Ito yung mga natatanda ko. Hindi ako nagkakamali, 8 yung aming inendorso. 6 mula doon sa 8 ay naupo, senador. So ngayon, inulit namin ito, tinawag namin yung flagship program o flagship campaign ng One Bangsa na One Bangsa, One Vote 2025. Ano ang bandwagon ng Bangsamoro sa ating lipunan? Unang-una, ang BARM, mayroon silang registered voters na more than 3 million. Hindi lang ako sigurado kung umabot ba ito ng 3.7 million. Pero mas marami ang registered voters sa Bangsamoro communities outside of the BARM. Dahil mas marami ang Muslim na nakatira dito sa labas ng BARM na kung saan-saan nakikita natin sa NCR, sa Bulacan, sa Ilocos, sa Baguio, sa Bicol, sa Cebu, sa some part of Mindanao, na yan yung tinatawag na Bangsamoro communities outside of the Bangsamoro Autonomous Region. So, ang tansya namin ay umaabot ito ng mga 8 to 9 million na butante. Kaya marami o malakas yung aming, kumbaga, boto pagdating sa eleksyon. Kaya kami nagkaroon ng isang ideya, ikayatin yung aming mga kababayan na magkaisa, bumoto ng tama, bumoto ng nararapat. Ibig sabihin, iboto lamang yung mga nakitaan natin ng malasakit, nakitaan natin ng sinserong pakikitungo, nakitaan natin ng tunay na suporta para sa mga Muslim. Lalong-lalo na yung suporta sa comprehensive kung di Bangsamoro, yung comprehensive agreement ng di Bangsamoro na umiiral ngayon, na ating, kumbaga, sinisimulan pa lang natin sa pamamagitan ng BARM. Nakaka5 taon pa lang tayo. Ito ay napaka-fragile, kumbaga. Kaya kailangan ng ating mga pipiliing mga legislator, particular yung mga senador, na sila ay maging mapanalima doon sa espiritu ng comprehensive agreement ng di Bangsamoro. Para ito ay pahalagahan, para ito ay suportahan at hindi wasakin. Yun ang aming punto. Yung aming pagpili ng aming mga endorso na nababasa nyo diyan sa mga hawak-hawak niyang press statement ng One Bangsa ay dumaan sa mahusay na konsultasyon. Dumaan sa masusing dialogo doon sa mga komunidad na kung saan naroroon yung mga Muslim. Mula Sulu hanggang Aparig, kami ay nakipag-usap, nakipag-ugnayan sa kanila. Nilaunch namin yung One Bangsa, One Vote noong December 4, 2004. Nakailang buwan na. Ganong katagal yung proseso namin bago namin ihayag ngayong araw na ito yung aming 10 i-endorso na mga tumatakbong senador. Hindi ko na pambagiti kung sino sila dahil naririyan sa inyong mga hawak-hawak na press statement. Pwede pakipanggit para sa TV. Pwede pakipanggit yung Just for the record, mas maganda at least isa-isayin natin. Ay, ganun ba? Mapangalanan yung mga Para sa video. sinusuporta natin. Para sa Para video. sa TV. Sa TV and video. Yung mga pangalan lang po. pangalan. Saka Inuulit ko, ito ay dumaan sa mahusay na konsultasyon. Dumaan sa masusing pananaliksik at pagtatanong doon sa aming mga kababayan mula Sulu hanggang Aparig. Nagsimula ito, Pati number. oo, nagsimula ito nung ilunsad namin sa pamamagitan ng media soft launching yung One Bangsa, One Vote 2025.
So ito yung 10 mga senador na aming napupusuhan Yan. at aming pinapaniwalaan na magiging kasangga namin sa 2025 upang ipaglaban yung comprehensive agreement ng Bangsamoro kung saan nakikita natin medyo umaalog-alog na ngayon. O kaya kailangan namin ang matitibay at may prinsipyong mga uupong senador para suportahan ang spirito ng comprehensive agreement on the Bangsamoro na sinasabi ko. Unang aming endorso na senador, siyempre, may mga Muslim, mga kababayan namin tumatakbong senador na aming malakas na endorso o aming susuportahan. Nangunguna dyan, yung number 47, si Subair Mustafa. Pangalawa, yung number 37, isang Muslim din, si Amira Lidasan. Yung dalawang yon ay mga Muslim galing Mindanao. Pangatlo, aming endorso, ang number 38, si Rodante Marcoleta. Pang-apat, ay si Atty. Vic Rodriguez na numero 56 sa balota. Panglima, si Senator Bato de la Rosa, numero 22. Grego Hunasan, number 31. Mr. Malasakit, Senator Bongo, number 28. Kaya Cayetano, number 18 sa balota. Nandyan din si Bam Aquino, number 5 sa balota. Yan yung aming mga endorsong mga senador. Baka nakalimutan ko, si Camel Villar, number 66 sa balota. So, yang 10, Camel Villar, number 66 sa balota. Yang 10 senador ang aming endorso. Hindi 12, 10 lang. 2 Muslim, 8 non-Muslim o non-Moro. May